A blessed Friday afternoon sa lahat ng mga kapatiran po natin na bumabati po ngayon at ngayon ay nandito na sa ating live Facebook program. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng ating local and international viewers. We are live worldwide. Kaya nais po namin kayong batiin ng isang napakagandang araw. A blessed day to each and every one of us. Malaking shoutout sa lahat ng mga ngayon ay sumusubaybay na. At especially ang ating mga academy students na laging nandiyan dyan na nagbibilang. Yan. Kasabay ng kanilang pagbibilang. Kasabay ng kanilang pagbibilang ng 10 seconds ay kasabay din ng pagtatapos ng kanilang eskwela. Yan, ang bira. Last day na, academy students, last day na. Oh, di ba? kahit hindi pa tapos sa requirements yung iba dyan, tumitili na din. Yan, kaya shoutout din of course sa lahat ng academy, faculty and staff. Magandang hapon po sa inyong lahat. At shoutout sa North, South, East and West corners ng ating pong simbahan. At shoutout sa lahat ng areas, sa lahat ng area leaders ay magandang hapon sa inyo. At of course sa lahat ng mga pamilya na ngayon ay nakikinig na, at sa lahat ng mga tatay. Ito ang araw ng mga tatay, usapin ng mga lalaki. Kaya sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga fathers, I would like to encourage you to watch this program and be a part. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong pong hapon po na ito. At kasabay nito mga kapatid, if you will just listen carefully sa mga tatay, ay malaking tulong po itong mga topic na ito sa inyo. And higit sa lahat, shoutout po sa aking mahal na asawa, Mami Shobe at Baby LG na ngayon ay nakikinig na. At syempre, hindi natin kakalimutan, shout out sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch. Alright, so gaya ng aking sinabi mga kapatid, ay tuloy-tuloy ang programa na ito. At ako po'y naniniwala that this program is designed for the fathers to be an effective leader pagdating po sa tahanan. And syempre, hindi lang ako mag-isa dito. Kasama ko po ang mga Batikanong co-host ng programa ng ating mahal na pastor. Walang iba kundi si Sir Rudy at si Sir Noel. At sila ay babati muna sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo, sirs. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na tayo po muli ay umeere. Man. Ito po ay usapang panglalaki. Yes. Leader ng tahanan. Kaya mga kapwa ko, ama ng tahanan, ay mag-join na kayo. At ipasa po natin ang ating mga link upang maging pagpapala po tayo sa kapwa nating mga tatay. And of course, binabati ko ang ating taga-subaybay. No? Kasama na po natin ngayong tanghali si Sir June Patubo. Cebu, Mindanao. Si Sir Jun. At gayon din po, kasama rin natin si Sir Andy Agdon. Magandang tanghali sa iyo, Sir Andy. At gayon din po, maraming salamat sa pagkakataon nito. At gayon din po, mga kapatid, ay binabati ko rin ang of course, kasama natin mga kapatid ang ating mahal na pastor ngayong tanghaling ito. At magandang tanghali sa iyo, Pastor. Batiin mo si Pastor. Pastor, batiin mo si Pastor. Pastor, maupay nga to, imo. Pastor, si Pastor Rudy po yun. At magandang tanghali. Gayon din po ang aming area, ang West Bank family. Magandang tanghali, especially sa mga fathers sa West Bank. At of course, hindi ko palalagpasin na babatiin ko ang aking the one and only Mommy Love ng isang maligayang kaarawan. Maging gayon din po ang si Sir Lamsel. At maganda happy birthday sa inyo po, Sister Cynthia at Sir Lamsel. At naway patuloy kayo pagpalain ng Panginoon. Amen. And of course, binabati ko rin yung aming
dalawang anak, si Sister Pauline at si Tricia, nasa kanilang trabaho at magre-replay po sila mamaya. Magandang tanghali po sa ating lahat at huwag po kayong aalis dahil marami po kaming pagpapala na nakahanda para po sa inyo ngayong tanghali. Salamat, Sir Maki. Sir Rudy? Amen. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga at tanghali na pala mga kapatid. At tutok lang, lalong-lalo na sa lahat ng mga tatay na nandyan sa iba't ibang lugar. Ito ay programang hinanda para sa mga kalalakihan upang lalo pang mapalakas ang ating leadership sa loob ng ating tahanan. At syempre, binabati ko po ng magandang tanghali ang ating pastor. Pastor, maupay nga udto imo. Kasama ng mga kasama mo na nandyan ngayon sa Ramos Tarlac. At mamaya, nag-aantay po ang mga anak po ninyo ng kamote. Amen. So, marami na pong may order. So, magandang tanghali, syempre, sa aking area, ang Makati Central Family. Good afternoon po sa inyo. Lalong-lalo na sa tatay ng Makati Central na si Brother JR. Andyan na si Brother JR, bro. Nakita ko eh. Amen. Andyan. Nanonood na siya. At gayon din naman si Pastor Rick Belmonte. Nanonood din siya. At si Sir J. Lato Agadya. Yun. Si Brother JR yan. Yan. Yan yung sinasabi kasama ko. rin natin, Sir Rudy, Sir Gabi Pablo Pagba. Andyan din siya. Okay. Kasama rin natin. Binabati ko syempre ang aking magandang asawa. Arog, good afternoon sa iyo at lagi kang mag-iingat habang wala po ako. At syempre sa aking mga anak, Aaron, na ngayon ay nag-andoon na ini-interview siya ngayon. At gayon din naman kay Emilio at gayon din kay Aloha. Yeah. So, back to you, Sir Maki. Sir Maki, kasama Yes, rin pala natin ang Crown Prince Auto Supply sa Auto Cavite. Supply, Sa pangungunan ni Sir Ronald Giray. Amen. Amen. At gayon din, kasama rin natin yung isa sa paborito kong anak, Si Richard Bergancia. Yun. Kasama natin. Si Sir Ramon Escalada, kasama natin mga kapatid. Yun. Yan, mga magigiting na tatay ngayon. At salamat sa Panginoon. Sir Maki. Amen. Alright, so alam niyo po mga tatay, again, sa lahat ng mga tatay na nakikinig dyan, at nag-forward na ako ng link din sa aming area ng The Baptist Lunch. So sa lahat ng mga tatay na kasama natin ngayon sa mga areas, ay magandang tanghali po sa inyo lahat. Alam ko yung iba sa inyo ay may pasok kagabi at kauuwi lang at mamaya-maya ay papasok na kayo ulit. Kaya habang nanananghalian kayo kasama ang inyong pamilya, nagpapahinga ng kaunti, ay magandang makinig ng The Baptist Lunch. Kaya maganda po ang usapin ngayon. And kung maalala po ninyo, ay tayo po ay nasa loob ng usapin na how to be an effective leader when it comes to the family. And isa sa mga ating nabuksan na topic nangyari 2 weeks ago sapagkat last week ay hindi tayo nagkaroon ng programa kasi bawal man, patay man ng Diyos. Hindi po tayo naniniwala doon. May kaya po tayo walang programa last week sapagkat meron tayong soul winning revival. Okay? Yes. Yan po ang naging dahilan at hindi yung pagkamatay ng Diyos ng sanlibutan na ito. Hindi po tayo naniniwala. Matagal lang pong buhay ang ating Diyos. Okay? So, kaya noong nakaraan, kung maalala nyo po, meron tayong bisita with the name of Sir Randy Jervic, At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na siya ay naging pagpapala sa atin. Napakaganda ng kanya pong dinitalye patungkol po sa atin. And doon po tayo magtututok mga kapatid sa lahat ng mga tatay. Kaya maganda yung mga tatay na nakikinig ngayon ay pakinggan po ninyo na maigi ang ating pong pag-uusapan ngayon sapagkat to be an effective leader is to know how you will rear up your children. Amen. Yung kung paano nyo po papalakihin ang inyo po mga anak. At ang pinakamaganda dyan, mga tatay, ay yung prinsipyo ng salita ng Diyos na makita natin whether anuman ang kanilang stage sa buhay na abutin. Tandaan nyo, ang isa sa mga hindi mawawalang titulo sa amin ay yung pagiging anak. Yan ang pinakamaganda. Alam nyo kasi minsan mga tatay po at ganoon din kung may mga anak na nakikinig ngayon na meron ng maayos na kalagayan sa biyaya ng Panginoon.
No, alam nyo, ang pinakamagandang tandaan po natin bilang isang anak, ano man ang marating natin sa buhay, yung anak ang hindi matatanggal na titulo. Amen. Marami kang pwedeng marating sa buhay na buburan ng titulo mo noon, pero tandahan mo, when it comes to the family, walang makakabura ng titulo mo bilang isang anak. Amen. Kaya minsan kasi, alam nyo po, no, na yan ang nagiging problema ng lahat. Na magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, magkaroon ng pera, ng kasikatan, ng mga karangyaan ng sanlibutan na ito. Minsan yun na ang bumubura sa titulo ng pagiging anak. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, salamat sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos na siyang naggagabay po. Kaya sa mga tatay na nakikinig po ngayon, listen carefully sapagkat napakaganda if you really want and if you are praying to God that God will use you as a leader of the home, no? At mag-excel ka pa sa leadership ng inyong sa inyong tahanan, magkaroon ka ng commitment to be an effective leader, and that is yung maging committed ka na isang tatay ka na magre-rear up ng isang anak. Amen. Sabi nga ng ating mahal na pastor, yan ang pinakamagandang tandaan ng mga tatay, because rearing up children ay ibig sabihin niya nagre-rear up ka ng magre-raise ng godly family someday. Amen. Nagpapalaki ka ng isang bata, ng isang anak na balang araw ay magre-raise ng godly children. Amen. Of course, mga kapatid, kung meron mang makakapagpaliwanag sa atin yan, ay wala nang iba kundi ang mga Batikanong tatay na kasama ko ngayon. No, sapagkat ako personally po ay bunga din po ko ng isang tatay na nag-rear up sa akin sa biyaya ng Panginoon under the principles of the Word of God. Kaya pakinggan po natin, no, sa lahat ng mga tatay, pakinggan po natin. Ang pinakamagandang gawin po natin ngayon, no, sa mga tatay na nakikinig ngayon, ang pinakamagandang gawin po natin ay manalangin at tayo po ay magpakumbaba sa harap ng Diyos upang anuman ang prinsipyo ng salita ng Diyos na ating matututunan ay matatanggap po natin ang buo ito. Again, nais ko lamang pong palalahanan ng lahat, no, na ang programa po na ito ay we're not here to judge anyone. No? Hindi po tayo nang huhusga ng tao dito, hindi tayo nang bababa ng tao dito, bagkus ang programa po na ito na ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor ay tulong para sa ikalalago natin spiritual. Kaya mga tatay, are you ready? No? Kaya sa lahat ng mga tatay, if you're ready, tuloy-tuloy na natin ito. Sir Rudy, Sir Noel. Amen. Sir Rudy, Okay. bigyan natin ng- Thank you, Sir Noel. At talagang dyan ang gusto ko sa iyo. Pinauna mo ako ngayon. Tinalakay nung nakaraang Araw, nung nagdaang araw. Oo. Amerikano yun eh. Amerikano, Oo. kaya Ikaw itong ma-English. English Oo. siya eh, English mahihirapan tayo Oo. magtugtong doon sa mga bagay na yun. Pero, alam mo, ang pinakamagandang narinig ko kay Sir Randy talaga yung nakita niya talaga na pag nag-share siya sa kanya mga anak, no? Talagang buhay na buhay. Buhay at talagang kasama niya talaga yung kanyang mga anak na pinag-uusapan ng salita ng Diyos. At nakita naman natin Sir Rudy na talagang kita mo na pinagpala na ang kanilang mga anak, pero ano ang hinahanap nila? Yun. Gawain pa rin. That's no? right. Okay. Yeah, kaya yun ang napakalaga na makita natin Sir Rudy na sa ating bilang mga tatay kung paano talaga natin huhubugin yung ating mga anak upang sa ganon sa kanilang paglaki ay hindi sila mapahiwalay sa mga itinuturo natin sa kanila at maging kapaki-pakinabang yung kanilang buhay na kapag sila humantong na sa pagiging isang magulang, no? Sir Rudy, Yes, di ba? amen. Hindi naman sila mananatiling anak eh. Pero sige, Sir Rudy, paunahan mo. Okay. So doon sa mga napag-usapan natin, tinalakay natin doon yung kahalagahan ng pagiging committed na tatay sa kanyang mga anak upang i-train. Okay? Yeah. Mahalaga kasi yun yung maging committed na tatay na i-train yung kanyang mga anak upang magkaroon siya ng anak na godly. Yun ang pinakamaganda ron. Kaya wag nating kalilimutan, mga tatay, na una, kung gusto natin magkaroon ng godly family o godly children, ay nasa ating pagganap ng ating responsibility ang magiging susi nito. Yeah, amen. Bakit kamo? Kasi sa atin ipinagkatiwala ng Panginoon ang ating pamilya at isa sa ating responsibility bilang isang tatay
ay yung maitrain natin yung ating mga anak. Kaya napakahalaga na ang isang tatay ay talagang dapat committed sa pagtitrain ng kanyang anak. Kasi it is a big responsibility na dapat mong i-handle eh. Kaya nga, nangangailangan din po ito ng iba yung kaseryosohan. Kasi pamilya mo na ang pinag-uusapan at anak mo na ang nakataya dito. At kung ano yung maituturo mo ngayon, maaaring ganyan ang mangyayari sa kanya sa future na darating para sa iyong anak. Kaya napakahalaga na yung tatay ngayon ay maging committed sa pagtitrain, mga kapatid, ng kanyang mga anak upang sa ganon, maihanda niya at mai-align niya ang bata sa tamang landas na kung ano ang nais ng Panginoon sa kanya. At dito, mga kapatid, sabi nga, nung unang panahon pa man, sa kapanahunan ng mga Israelite, mga kapatid, makikita na natin na nandoon na agad ang kabilin-bilinan ng Panginoon na sa mga Israelite kung ano ang gagawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. At dito sa Deuteronomy chapter number 6 in verse number 4, ang sabi ng Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Verse number 5, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." And number 6, "And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently into thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." Verse number 8, "And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be a frontlets between their eyes." So makikita natin dito, mga kapatid, yung nais ng Panginoon para sa kanyang mga anak, ipinagtagubilin niya, binigyan niya ng command ang mga magulang na ganito ang gawin ninyo sa inyong mga anak, ipakilala, ituro ninyo kung sino ako. Ako ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga makikita natin na kung ang Diyos ang nagsimula ng marriage, may programa ang Diyos para sa mga mag-asawa. At nung nagkaanak ang mag-asawa, naroon pa rin kasama ang Diyos sa pagtuturo at ipakikilala ng mga magulang ang Diyos sa kanila. Kaya nga napakaganda na upang maging kaaya-aya ito at mamuhay ito, maging maayos ang pamumuhay nito, ay dapat merong pagkakilala ang bata ng matindi sa Diyos. Amen. At mangyayari ito kung mismo ang magulang, ang tatay in particular, ay makikitaan ng talagang matinding commitment para sa Diyos. Kasi kung gano'n ang mangyayari, makikita natin na sumusunod ka na sa Diyos bilang lingkod, nagagawa mo kung ano yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos. So andun, makikita nyo in verse number 7, "And thou shalt teach them diligently into thy children." Mga kapatid, kailangan mo talagang ituro. Talagang pagsumikapan mo, gawin mo ang lahat. Kaya nga, sabi diyan, kapag ikaw nakipag-usap, kausapin mo sila, "And thou shalt talk of them when thou sittest in thine house." So isipin nyo po, mga kapatid, kaya nga pag nandoon sa loob ng bahay, meron pong pagtuturo, kung tawagin nga natin dyan, is fellowship para sa pamilya. Itinuturo o nag-uusap tayo, pinakikilala natin ang Panginoon at ang nais ng Panginoon para sa isang mga anak. At nandoon talaga, sabi nga, pag aalis, may paalala pa. When thou walkest, naglalakad, sabi nga, may kabilin-bilinan, lagi tayong may paalala sa kanila. So napakahalaga po ng ganitong ginagawa natin. Bakit kamo? Kasi darating ang araw, tandaan nga natin, na hindi laging bata ang ating mga anak. Nagkakaroon sila at gumagawa sila ng sariling kapasyahan, desisyon. So kung hindi natin sila matitrain o hindi natin maituturo sa kanila kung ano yung sinasabi ng Panginoon mismo na pinag-utos sa atin, talagang maliligaw ang bata at darating ang henerasyon na wala nang makakakilala sa Panginoon. Sapagkat nag-fail tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Tandaan natin, mga tatay,
Ang pagiging tatay ay nangangailangan ng backbone. Kailangan ng tibay ng loob sa pagtuturo, pagdidisiplina para sa kanyang mga anak. Remember, mga kapatid, remember na ito ay responsibility na inatas sa atin, hindi po sa ating mga asawa, sa atin mismo bilang mga tatay. Amen. Kaya nga napakaganda na sundin natin yung programa ng Diyos upang magkaroon tayo ng tinatawag na godly children o godly family sa loob ng tahanan. Right. Amen. Mangyayari ito kung uumpisahan ng isang tatay ang pagiging godly din. Yeah. Amen? Kasi nga, sabi nga, wala namang godly father kung hindi mo uumpisahan eh. Yeah. Oh, kaya nga nung tayo, sabi nga, dito nga sa team preparation, makikita natin, bago yan magkaroon ng asawa, dapat ang bata ay godly na muna. Yeah, Nagsimula yan sa pagtuturo, siyempre, ng mga magulang. Yeah. Kaya nga tayo, ako, hindi naman ako laking ganito. Kaya nga, nung ako'y nakakilala na sa Panginoon, ay niyakap ko na po yung katuruan at tinayuan ko na yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Bakit? Right. Tested na at alam ko na ito talaga ang kailangan ng aking buhay at ng aking pamilya. Kaya Amen. makikita natin, mga kapatid, na yung pangako ng Panginoon ay nangyayari. Bakit? Andoon ang pagsunod. Tandaan natin na ang utos ng Panginoon ay turuan ang ating mga anak. Ang kailangan lang natin, mga magulang, ay maging committed tayo sa pagtuturo, sa pagtitrain sa kanila. Mga tatay, dumarating yung tinatawag na disappointment. Yeah, amen. Sapagkat yung expectation mo sa iyong anak minsan ay nawawala o yung expectation mo ay hindi nangyayari. Pero kung dumating man yon, kahit makaranas ka ng disappointment, ay huwag ka naman panghinaan. Bakit? Yeah, Andoon amen. pa rin yung pagtuturo mo tuloy-tuloy. Mga kapatid, bakit? Hindi mo pwede isuko dahil anak mo ito eh. Yeah. Hanggang kaya nga, bata pa lang tinuturuan na natin at ang pagtuturo hindi lang salita, kundi nakikita rin sa paggawa. Na kung saan, kung ano yung sinasabi natin, pinakikita rin natin ayon sa paggawa po natin. Yeah, Amen, amen. mga tatay? At yun yung pinaka-the best. Tandaan natin, yung pagiging committed na isang tatay para sa pagtitrain o pagtuturo ng kanyang mga anak, ay nakasalalay po yan sa determinasyon mo bilang tatay. Yeah, Kaya wag amen. mong isusuko ang ganitong klaseng obligasyon. Kasi Yeah, responsibility natin ito. Amen, mga tatay? Amen. Kaya nga, sabi nga dyan kapag ikaw ay nag-fail, mga kapatid, kapag ikaw ay nag-fail, na-disappoint ka, at dadali kang nagsawa sa pagtuturo ng iyong mga anak, tandaan nyo po ito, ang bata ay palaki ng palaki, palakas ng palakas, parami ng parami. Ano po, makikita ninyo. At tayo naman tatay, patanda ng patanda, pahina ng pahina. Right. Physically, the moment na hindi mo na-train ang bata ngayon, habang bata pa, isang araw kapag yan ay lumakas at lumaki na at mas malaki na kaysa sa'yo, isang araw sisigawan ka na yan. Amen. Oh. Yeah. At hindi mo na magugustuhan. Bakit ka mo? Hindi mo na ituro sa kanya kung ano yung tama nung siya'y bata pa. Yeah, amen. Kaya nga napakaganda na habang bata pa, tandaan natin mga kapatid, habang bata pa, ito yung panahon para mas tumanggap sila ng aral, ng turo para sa ikabubuti nila sapagkat ito ang maghuhubog ng buhay nila. Amen? Amen. So ang pagtuturo hindi lamang po puro ABCD. Yeah. Sapagkat una ang ipinag-uutos ng Panginoon ay ang ipakilala ang Diyos sa buhay nila. Amen? Ipakilala ang Diyos. Kaya nga yun ang pangunahing bagay na dapat nating ituro. Ang Yeah, ipakilala. Mga kapatid, eto. Sa pagtuturo sa ating mga anak, andoon yung intentional, mga kapatid, intentional na upbringing. Kung sa atin pa, yung talagang intention mo na ganito ang gusto mong mangyari sa iyong anak. Oo. Okay? Mayroon kang plano. May layunin May ka. layunin. May Yeah, layunin. layunin ka. Nakikita mo na kung paano siya lalaki at ano Yun. ang magiging siya paglaki niya. Yun. Kaya nga intention, mga kapatid, andoon yung pagplano natin para sa kanila. Hindi po pwede na sila ang magplano lamang ng pangsarili nila.
na samantalang tayo ang inatasan upang hubugin sila. Yeah, Kaya amen. nga andoon yung intensyon, may layunin. Habang pinalalaki sila, nakikita natin kung gaano ba yan tumitibay. Kung yan ay mahina, alam mo kung paano yan palalakasin. Amen. At higit sa lahat, sabi ko nga, ang pagtuturo ay intention, kaya ituro mo ng intention ang patungkol sa Panginoon. Yeah, Huwag mong amen. katamaran, mga kapatid, hindi ito pwedeng katamaran dahil buhay na ng anak mo ang nakasalalay dito. Amen. Yeah. Kaya nga sabi nga doon pa sa Proverbs chapter 22 in verse number 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yeah, Isipin amen. nyo mga kapatid, si Solomon na ang nagsasabi na kailangan nating i-train ang ating mga anak upang pag lumakian, mga kapatid, ay hindi humuwalay ayon sa itinuro mo sa kanya. Yun. Amen? Amen. Kaya nga, kasi kung hindi mo matuturuan, hihiwalay yan. Yeah. At knowing King Solomon, mga kapatid, maraming naranasan sa Yeah. buhay. Marami rin siyang failure. Kaya nga kung yung talatang iyon, makikita natin bilang isang experienced parent, abay talagang nakita niya yung failure din Magulo ang pamilya kapag ang bata ay hindi po na-train. Yeah. Amen? Magulo ang pamilya. At magiging kalungkutan ng isang magulang. Bakit? Sapagkat yung bata na kanyang pinalaki ay naging suwail. Bunga ng failure sa pagtuturo. Yeah. Kaya lagi ko sinasabi, that is intentional Yeah. upbringing. Kaya Alam mo- makikita mo, Sir Rudy, Yes. talaga, ang pangunahin talaga ay ang Diyos. Yes, Yeah, amen, kaya sir. yun talaga, sa ating tahanan, dapat ang makilala talaga nating lubusan ay ang Diyos. No? Yun nga yung sinasabi ni Sir Rudy na kinakailangan talaga natin na turuan, hubugin natin yung ating mga anak habang sila pa ay mga bata pa. No? Kaya nga, alam nyo po, napakaganda na ang isang bata ay maturuan na natin sila habang sila po ay nasa murang edad pa lamang. Kasi sabi nga ni Sir Rudy kanina, mahirap na pong turuan ang isang bata kapag siya ay naghahanap buhay na. At talaga makikita mo, napakahirap talaga, hindi mo na yan maakay, hindi mo na yan mabigyan ng advice, bihira ng tumanggap yan ng payo. Kaya nga, sa talatang ito mga kapatid, na binasa ni Sir Rudy kanina sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 8. Ano po sabi rito yung pagkakilala sa Diyos na Yes. dapat nating kilalanin ang Diyos bilang isang tunay na Diyos, no? Siya ang makapangyarihan Diyos ng ating bahay, ng ating tahanan, ng ating pamilya, at siya lamang yung ating sasambahin. At ibigay natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos, at yun dapat yung ating ituro sa ating mga anak, talaga mamahalin nila ang ating Panginoong Diyos. Dahil tunay ang Diyos na ating sinasamba at makapangyarihan talaga ang ating Diyos na sinasamba. Kaya nga, wag natin baliwalain to mga kapatid, kasi kapag nag-fail tayo sa pagtuturo sa ating mga anak, sabi nga ni Pastor, pagtanda mo, problema mo pa rin yan. No? At hindi po basta-basta, hindi po madaling mag-deal ng isang problema ng isang bata kapag lumaki na siya. Kasi Yes. lalong-lalo na may sariling direction na po yan na sa buhay kapag kumita na po yan ng pera. Hindi mo na basta-basta yan maaakay sa simbahan. Hindi mo na yan ma-i-invite na manalangin. Kasi bakit hindi po nila nakagisnan na nung sila'y nasa murang edad pa lamang ay hindi po natin sila tinuruan kung paano natin mamahalin ang Diyos. Ano po? Yes. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, dapat natin ma-introduce sa kanila yung takilang pag-ibig ng ating Panginoon Yes. Diyos sa atin, na lahat na nangyayari sa loob ng ating tahanan ay aprobado ng Diyos, Sir Rudy. Yes, amen. No, at talaga makikita mo na talaga maitataas na natin. Kaya nga, dapat natin, sabi nga rito, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, Yes, buong amen. kaluluwa, at lakas, at sundin ang kanyang mga utos.
Mga Yeah. kapatid, dapat makita talaga na sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, na tayo talaga ay sumusunod sa salita ng Diyos. Na ang Amen. basihan ng ating pagpapatakbo sa loob ng ating tahanan ay nakasalalay lagi sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na maging, sabi nga ni Sir Rudy kanina, maging magandang modelo tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, na maipakita natin na i-apply natin sa ating sa loob ng ating tahanan kung ano yung ating mga napapakinggan at ano yung ating nababasa sa salita ng Diyos. Dapat yun ang nai-apply natin. At yung pag-ibig natin sa Diyos ay dapat hindi lamang natin iniibig yung Diyos kapag tayo ay nasa maranyang kalagayan. Ano po, ano man na in times of trouble, in times na nagkaroon man tayo ng malaking problema sa loob ng ating tahanan, dapat naipapakita pa rin natin sa ating mga anak na ang Diyos pa rin ang siyang ating binibigyan ng kasiyahan at kaluguran sa loob ng ating tahanan. Kaya nga napakahalaga na turuan natin ang ating pamilya na paano nila mamahalin yung ating Panginoon Diyos. Of course, wala namang perpektong pamilya, kundi mayroong maayos na pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga yung sabi kanina ni Sir Rudy na yung sa Proverbs chapter 22, Yes. diba? Train up a child. Bakit kinakailangan train up a child? Kasi alam mo, meron din verse sa Bible na foolishness is bound to the Yeah. heart of a child. Amen, Sir amen, Rudy? amen. That's right. Kaya Kaya kailangan talaga i-train. Kailangan talaga. Kasi pag pinabayaan natin yan, mga kapatid, ay talagang, ang maghuhubog talaga dyan ay ang sanglibutan. No? Ang Amen. sanglibutan talaga ang maghuhubog dyan. At mahihirapan na tayo kapag hindi na nila nakagisnan yung pagmamahal, pagmamahal sa Diyos. Kasi ako po'y naniniwala na kapag ang ating mga anak, minahal nila ang Diyos, hindi malayo na mamahalin din tayo mga magulang nila, no? At Yes. kapag sinunod nila yung mga salita ng Diyos, ina-apply nila sa kanilang buhay. Of course, hindi tayo mahihirapan, mga kapwa ko ama ng tahanan, na kapag inutusan natin sila, ay susundin din tayo. Bakit? Sinusunod nila ang ating Panginoon Diyos eh. Sinusunod nila yung salita ng Diyos. Kaya nga, ito dapat na wag natin mga kapwa ko ama ng tahanan, wag natin katamaran. Wag natin ipagsawalang bahala yung paghubog natin sa ating mga anak. Dahil mga kapatid, sabi nga ni Sir Rudy kanina, isang araw, magiging magulang yan. At Yes. kapag walang narinig sa atin na patungkol sa Diyos, ay talagang ano ang may re-relay nila sa kanilang magiging pamilya, sa kanilang mga anak. Yun nga yung sinasabi ni Sir Randy nung nakaraan na kapag siya'y umuwi sa loob ng tahanan nila, ang pinag-uusapan ay Bible story, no? At gayon yun din naman ang encouragement ng ating mahal na pastor, na napakaganda rin na pag-usapan din natin sa loob ng ating tahanan kung ano yung preaching na narinig natin sa ating simbahan. Yes. Upang sa ganon ay talagang sa pamamagitan ng ganyang pamamaraan ay hindi talaga malayo na hindi nila mamahalin ang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng lagi nating pinapaalalahanan sila, ay tatanim yan sa kanilang puso't isipan. At yan ay maipapamuhay nila. Kasi alam niyo po, marami na pong kaagaw ang mga bata sa panahon ngayon. Ano po? Lalo na po na nagkaroon na po tayo ng gadget. Kaya nga, kung hindi po tayo maging alerto sa mga ganyang bagay, mga kapatid, at lalong-lalo na kapag hindi na po natin nababatak ang ating hindi na po natin nayayaya yung ating mga anak sa gawain ng Panginoon, ay talagang napakahirap. Ano ang susunod dating henerasyon? Kaya nga, sabi nga rito ng Deuteronomy, talagang Diyos pa rin talaga. Diyos pa rin talaga ang talagang dapat na maghari
sa loob ng ating tahanan. At yun dapat ang ituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating may bahay, na mahalin nila ang ating Diyos na sinasamba. At sundin natin yung kautusan ng Diyos. Sundin natin yung salita ng Diyos. At yun dapat yung ating mabigyan ng kasiyahan sa ating buhay. Yung purihin natin ang Diyos sa ating buhay. Sir Maki. Yun. Alam nyo mga kapatid, no, mga tatay na nakikinig po ngayon, napakaganda ng mga binahagi po sa atin nila Sir Rudy at Sir Noel. Alam nyo, yan po ang isa sa mga tatay na nakikinig po ngayon. Yan ang isa sa mga living testimony na nangyari po sa kanilang buhay. Alam nyo po, katulad ng sinabi po natin sa mga nanay, there's no such thing as a perfect father. No, lahat ay pwedeng magkamali, lahat ay pwedeng dumating sa pagkakataon na merong isang bagay na hindi po ma-observe, no? Pero alam niyo po kung bakit napakaganda po nito, mga kapatid, no, sa mga tatay po na nakikinig po ngayon. Alam niyo po kung bakit napakaganda ng binahagi. Kung mapapansin niyo po, isang denominator lang. Kumbaga, isa lang ang nasa ilalim ng binahagi po ni Sir Rudy at ni Sir Noel. At yan yung ma-introduce ng isang tatay sa kanyang mga anak. Wala nang iba kundi ang Diyos. Alam niyo po, para po sa mga fathers na nakikinig po ngayon, I don't know what's your condition right now, but the best thing na ma-introduce po ninyo sa inyo pong pamilya and particularly sa inyo pong mga anak ay wala na pong iba kundi ang Diyos. Yeah. No, alam niyo po, kung bakit ganyan po ang gustong mangyari ng Diyos sa mga tatay. Kung mapapansin niyo po, doon sa dalawang book na binasa po ni Sir Rudy at ni Sir Noel, from the book of Deuteronomy and from the book of Proverbs, wala po kayong makikitang dalawang bagay po doon, kundi yung papaano po nila i-introduce. Noong dalawang talata po na yun, kung paano po nila sinabi na dapat makilala nila ang Diyos. Lalo na po dito, sa book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 6, and these words which I commanded thee this day shall be, tinan nyo po, in thine heart. Notice the first instruction that was given by God to the children of Israel. Okay? Ano po ang sabi? And these words which I command thee this day. Tinan nyo po ito po ang dating talaga ay isang statement. No po? Yan yung sinasabi ni Sir Rudy at ni Sir Noel kanina eh. Man. Make a statement. Don't make fathers, make a statement. Don't make a suggestion. Parang naalala ko na nakalimutan kung sino po nagbanggit sa inyo eh, nung kay Joshua, no, sa mga previous episodes po ninyo. Yung kay Joshua, hindi yun suggestion na sasabihin ni Joshua na sa tingin mo, mami, serve tayo sa Panginoon? Sa tingin mo, kuya, ate, serve tayo sa Panginoon? Hindi po. Talagang makikita nyo po yung statement na ginawa ni Joshua na choose you this day whom ye will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. No? Bakit po? Kasi that's the best way para kung gusto nyo pong mag-rear up, if we really want to rear up our children, ipakilala mo ang Diyos. No, sa mga tatay na nakikinig po ngayon. Kaya nga sabi po dito ng Bible, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Na kung mapapansin nyo po talagang ang gustong mangyari ng Diyos para sa mga anak ay lumaki sila na meron po silang kinakatakutang Diyos. Alam nyo po, para po sa mga fathers, kung bakit po napakahalaga ng usapin po na ito, no, how to rear up your children, na ito yung maging committed ka na ikaw ay magpapalaki ng isang anak na maayos. Alam niyo po kung bakit? Because fathers, children are your reflection. Your children are your reflection.
Alam nyo po, isa po yan sa dapat tandaan ng mga magulang ngayon. Especially sa dahil ngayon ay tatay tayo, usaping mga tatay, mga kapatid. Dahil ikaw ang leader ng tahanan, sa'yo magre-reflect yung iyong mga anak. Sabi nga ng isang kasabihan, di ba? Every fall ng isang organisasyon ay magfo-fall lagi yan sa leadership. Di ba? Yan yung sinabi. Now, mga kapatid, para po sa mga tatay na nakikinig po ngayon, alam ko po, katulad po na nakikita nyo ngayon, ako ay baguhang tatay pa lamang. Kaya nga sabi ko, kaila Sir Noel, sila Sir Rudy kanina, kayo sir ang mauna, makikinig ako sa inyo. Sapagkat alam nyo na, dahil alam ko po ang iba sa inyo ay meron kayong testimony na na-miss ninyo ang gantong klaseng sitwasyon. Sabi ko nga po kanina sa inyo, mga fathers, you've got to take this seriously because kami po ay reflection po ninyo. Ano man ang makikita sa amin, yaan ang reflection po namin sa inyo. Ibig sabihin po, yan yung nakita namin. Yan yung kaya nga hindi ka madidismaya. Dahil bagamat, sabi nga, may mga nagfo-fall na mga anak. May mga nagkakamaling anak, pero madaling bawiin. Bakit? Dahil alam mo wala kang itinurong ganun. No? Kaya yan po ang pinakamaganda na tandaan. Yung ma-rear up, yung mapangalagaan. Kasi ang sabi po dito in the book of Proverbs chapter 22 verse number 6, train up a child in the way they should go. Okay? Sabi po dyan, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Alam niyo po, ine-emphasize po dito yung importance nung sinabi po ni Sir Noel at ni Sir Rudy kanina nung tinatawag nating childhood education. Minsan akala po natin mga fathers yung childhood education ay makukuha po sa school. No. Childhood education, hindi livelihood. Ang tinuturo sa school is livelihood. Alam niyo po, yan po ang pinakamalaking pagkakamali na ngayon. Yung livelihood at yung childhood ay napagpaparehas. Kaya kapag ang anak ay lumaki, ang nasa isip ay livelihood. Pero na-miss niya yung kanyang childhood education. Because childhood education starts from the home, not from the school. Yan po ay, alam ko po, hindi na po ito bago sa inyo. Ito po ay narinig na po ninyo sa ating mahal na pastor. Education should start in the home, not in the school. Bakit? Kasi yung attitude ng anak sa eskwelahan, matututunan niya yan sa bahay. Kapag ang attitude ng anak sa eskwelahan ay parang walang kwenta sapagkat wala siyang natututunan sa bahay. Minsan masakit po pakinggan, pero that's the reality. Pero yun nga po yung tinuturo. Kaya nga sabi ng Bible, you should train up a child in the way he should go. Yung kanyang alam niyo po, kung pagdudugtungin po natin ito yung Deuteronomy, this day. Ibig sabihin, hindi yung future lang ang pinag-uusapan. Yung daily walks of life ng isang anak. Yes. Kaya nga, di ba po, tinan niyo po, sabi po ng Deuteronomy chapter 6, and these words which I command thee this day, yung mismong araw na sinabi, shall be in thine heart. Now, in the book of Proverbs, train up a child in the way he should go. Sometimes we miss this part na yung future pa. No, hindi po. Yung mismong araw na gagawin niya. Yung may gagawin siya, maliwanag po yung sabi nila Sir Rudy kanina. Araw-araw mong turuan ang anak mo na mahalin ang Diyos. O, kasi yung ituturo mo sa kanya na mamahalin niya ang Diyos, hindi yan para lang sa future niya, kundi sa araw-araw niyang pamumuhay. Kasi how children, paano mamahalin ng mga anak ang Diyos in the future kung sa araw-araw namimiss niyang mahalin ang Diyos? Di mo ba? Napakaganda po mga fathers, di ba? Kaya nga, ito pong Proverbs 22:6, ito po ay tinuturo yung importance ng childhood education na ikaw ay bilang isang tatay, ikaw ay nag-i-instill ng good principles, biblical principles sa iyong mga anak. Tingnan niyo po, sabi ko nga po wala naman, nandito po si Sir Noel, nandito si Sir Rudy. Walang anak na, hindi garantiya na yung anak mo ay magiging perpekto. Di ba? Pag nagturo ka, hindi garantiya na perpekto ang anak mo. Pero malaki ang garantiya na magiging maayos ang anak mo. Magkaiba po yun. Kasi sabi ko nga, wala naman. Biblically speaking, walang perfect sa mundong ito.
Lahat tayo is subject to make a mistakes. Nagkakamali tayo, but it doesn't mean na pag nagturo ka ay may garantiya na magiging perpekto yan. Pero alam niyo po ang pinakamagandang garantiya, may magiging maayos na anak. Alam niyo sir, ito yung gusto kong sinabi ng ating mahal na pastor. Meron ako isang beses na nilapit sa kanya na, Pastor, sabi ko ganito, ganyan. Hindi nag-involve ganito, ganyan. Ang gusto kasi dito sa ministry, 'di ba? Sabi nga ng ating mahal na pastor nung soul winning revival na the ground of all ministries is soul winning. Yeah, amen. Ibig sabihin, involvement sa gawain ng Panginoon is soul winning. Sabi ko, paano po yan, Pastor? Wala siyang involvement sa area. Alam niyo, pinakamagandang sagot po na natutunan ko sa ating mahal na pastor, huwag mong alisin yan dyan. Bakit? It is that one thing na magkaroon siya ng consideration. Amen. Yung meron ba siyang panghawakan na yan yung makakatulong sa kanya to avoid making some bad decisions in his life na, teka lang, may ministry ako sa church eh. Pag ginawa ko to, baka mawala ako sa ministry ko. Kung maintindihan nyo po mga kapatid, yan yung sinasabi kung bakit mahalaga that you should rear up your children. You should train your children in the way they should go. Kasi along the way ng kanila pong nilalakaran, sabi nga ni Sir Rudy at ni Sir Noel kanina, maaaring may mga dumating na punto ng pagkakataon na makakalimutan nila ang Diyos. Pero dahil may iniwan kang turo sa kanila, they will consider na, may tinurong ganito yung tatay ko eh. Amen. Natatandaan ko to eh. May gantong tinuro ang tatay ko. So instead of making that full decision na gagawin ko to, meron siya ngayong consideration na hindi niya yan gagawin sapagkat alam ng anak mo na may itinuro ka sa kanya. Right. Yung po yung sinasabi dito ng Proverbs 22:6 that, and when he is old, malaki ang tsansa that he will not depart from it. Yeah. Bakit? Because you rear up something on him or on her. That's Meron right. kang Amen. itinuro sa iyong anak na lalaki, meron kang itinuro sa iyong anak na babae. Bakit po? Kasi nga ganun po eh. Ganun yung biblical principle. Ganun yung itinuturo na meron kang ininstill na biblical principle na hindi naman garantiya na siya ay magiging perpekto, pero garantiya yan na siya ay magiging maayos hanggang sa kanyang paglaki. Amen. Kaya yan po yung tinuturo sa ating mahal na pastor, that you should rear up, you should raise a godly children. Naalala ko yung sinabi niya po noong Tuesday sa episode ng mga mothers, di po ba? Anong sabi niya noong Tuesday? Yung godly wife, someday ay magiging godly mother. Yeah. Yes. If you Amen. want to have a godly mother, if you want to be a godly mother rather, dapat maging godly wife ka muna. Yeah. Kasi Amen. you will Amen. never be a godly mother if you are not a godly wife. Yeah. Amen. Mga tatay, ganun din po sa atin. Kung gusto natin na tayo magkaroon ng maayos na anak, sabi nga ni Sir Noel, simulan mo na ngayon. Yeah. Yeah. Amen. Simulan mo na ngayon. That's right. Kasi sabi nga ni Sir Noel pag napangunahan ka na ng material na bagay, alam naman po natin. At ako po personal, ina-admit ko po yan. No? May mga kasamahan akong mga bata sa ministry. No? Yung itinuro sa akin ni Sir Antonio na kaalaman ng patungkol sa mga bagay-bagay, minsan mas advanced na sila. Kaya nga, hindi na ako pwede makipag-debate sa kanila ng ganun. Bakit? Kasi yung technologies ngayon, advanced na din eh. Yeah. So they will be the one na ngayon mas nakakaalam na kaysa sa akin. Pero it doesn't mean na mapangunahan na nila kami ni Sir Tony. Ano ngayon na sinasabi ko sa kanila ngayon? Ano na lang yung paalala namin ni Sir Tony sa kanila? Dahil may alam na kayong ganyan, mas advanced na kayo, advanced niyan at higit sa lahat, mas ma-advance kayo sa paglilingkod nyo sa Diyos. Amen. Ganun pa din, nandun pa rin yung paalala. Yeah. Hindi ibig sabihin mga fathers na, porket sabi nga ni Sir Noel kanina, may mga material na bagay na ngayon. Minsan, mas malaki na ang kita ng anak kaysa sa tatay. Yeah. Totoo Minsan, yan. mas maganda na ang trabaho ng anak kaysa sa tatay. Yeah. Yan. Amen. Minsan, yung anak ang mas nagpuproduce na ng mga bagay sa tahanan kaysa sa tatay. Yeah, amen. Pero tandaan nyo po, tatay pa rin tayo. Yun. Good Amen. point. Yung title na inilagay ng Diyos as a leader of the home ay hindi po yan nababalot ng material na bagay. Totoo yan. Ang Yeah. nagbabalot po dyan ay spiritual na bagay. Amen. Kaya nga mga tatay, it doesn't mean na kung ganun na ang posisyon ng anak natin,
ay hindi na natin papangunahan. Every decisions that they will make, every act that they will do, everything that they will say, everything that they will think, yan ang sabi ng Deuteronomy, pangunahan mo. Yun. Amen. Maliwanag po, di ba? Sabi po dito ng Bible, and thou shalt teach them diligently, and shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Di ba? Amen. Ano po yan? In verse number 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Yan yung sasabihin natin. Sabi nga ng Deuteronomy, sa kanilang paglalakad, sa kanilang pag-upo, Amen. huwag mong hayaan na turuan sila ng sanlibutan. That's Turuan mo, true. tatay, bilang isang tatay, turuan mo ang inyong turuan po natin ang ating mga anak na mahalin nila ang Diyos sapagkat yan ang sasakop ng lahat. Yeah, amen. Sabi Amen. nga That's right. True. Sabi nga nila Sir Noel, kanina nila Sir Rudy, hindi yan mababalot ng anumang bagay sa ibabaw ng mundo na ito. Walang makakatalo po niyan. Napakaliwanag. You've got to be dedicated, you've got to be committed and be consistent na magbigay ng isang effort in guiding and teaching your children. Amen. Yan po yung sinabi na train, the word train, di ba? Di ba, Sir Noel, sundalo, ilang combat boots ang Wag na yun. wag na. Si Sir Rudy ay isang Vaticanong tatay. Amen. Tingnan niyo po, kung mapapansin niyo, in training, di ba, sa mga sundalong na si Sir Lamsel, nandito po, nakikinig si Sir Lamsel ngayon sa atin. Sa hanay ng kasundaluhan, ang nagkikwit sa training, hindi yung trainer. Yeah, amen. Di ba, tama po ba, Sir That's Noel? right. That's right. Di ba? Pag Yeah. nagtitrain ka, ang nagkikwit yung trainee, Yeah, not amen. the trainer. Kaya bakit ko po ito in-emphasize? Kasi ngayon mga kapatid, we've got to be careful, fathers, because what is happening nowadays, trainers are quitting. Yeah, amen. Yeah. Di ba? Kaya nga di ba lumalabas yung katagang, ay sus, malaki ka na, bahala ka na sa buhay mo. Yeah, No, yeah, fathers, please. Huwag po nating hayaan na lumabas yan sa bibig natin. Yeah, Yeah, amen. that's right. Bakit po? That's Tandaan mo, ang nagkikwit sa training is not the trainer. Yeah. It's the trainee. Now, bakit ko po sinabi yan? Sapagkat bagamat mahirapan man ang trainee, the trainer will always be there to encourage him, encourage her, and to teach him and to teach her. Kaya nga pansin nyo po, ang mga trainer, pag gusto nang magbalak ng trainee, mag-quit, ano ang gagawin ng trainer? Sisigawan niya, bubulyawan niya, yan ba ang gusto mo mangyari? Ito, ano po, sa hanay po ito ng pagtitrain physically. Yan ba ang gusto mo mangyari? Isipin mo, pag nag-quit ka, ganito. Naalala ko, ang ating mahal na pastor, may pinapaliwanagan ganyan during balikatan eh. Yeah. Isipin mo, pag nag-quit ka, napaka-selfish mo, ikaw lang, iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung magiging future mo, paano pag ganito, paano ganyan. Kaya mapapansin mo, yung trainee, bagamat nahihirapan siya, darating sa punto ng pagkakataon, nasusunod pa rin siya. Yeah, amen. Yan. Bakit? Kasi nagtatanim ka sa isip nung trainee na oo nga, pag nag-quit ako ngayon at pag hindi ako sumunod ngayon, that's the end of my life. Pero pag ako'y sumunod ngayon, in the future, aanihin ko yung tinuro sa akin. Ganyan po, fathers, ang pinakamagandang makita po ng bawat tatay ngayon. Yeah. Bagamat meron, sabihin natin, matigas ang ulo ng anak. Yeah. Minsan, gugulating ka na lang ng mga anak eh. O gugulating ka na lang, apo niyo po. Finished product. Pumasa pala, pumasa. Gugulating ka na lang eh. No, 'di ba? Minsan gugulating ka ng mga anak, but it doesn't mean as a father that you amen. will quit. Alam niyo Yes, po, sir. sa mundo maaring sabihin natin na sinasabi nila 'yon. Pero sa mga tatay ng miyembro ng CBBC, CSI, no, nawa ay wala pong lumabas sa hanay natin ganito. We're not after for competition. Amen. We're That's after right. for those principles na natututunan po natin sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, sabi nga ng Biblia, train up a child in the way he should go. Amen. When thou walkest by the way, when thou liest down, when thou sittest, teach them diligently. Yun. Yes. Teach Amen. them diligently. Alam niyo po, isa yan sa pinapasalamatan ko po sa Panginoon. Ako po hindi naman ako perfect. What I am right now, it's only by the grace of God and it's because of one Father
na hindi rin sumuko sa amin. Mhm. Kaya nga naalala ko, Sir Noel, Sir Rudy, yan kaya nagagalit sa amin si nanay dati. Hindi naman dahil sa ginawa na namin kasalanan. Bagamat hate niya yung ginawa naming pagkakamali. Pero isa sa mga pinakaayaw niya talagang mangyari, yung kami ay dumagdag pa sa sakit ng ulo ni Pastor. Amen. Kasi naniniwala po si Ma'am Lerma na bilang isang pastor, grabe na yung tasking mo. Yeah, amen. You have the That's right. members, you have the families, you have the individuals na lalapit sa'yo ng problema. So, ang goal lang ni Ma'am Lerma dati is for us to be a blessing to Pastor Hill. Yun lang. Kaya pag nakagawa kami, dun mas nababali yung hangir eh. Yeah. Yung pag sinabi niya na yung katagang sakit ka pa sa ulo ng tatay mo, ay ibang klaseng palo yun eh. Ibang klaseng hampas na yun Yan, eh. yan. Oh, bagamat tinan niyo po, pwede rin sabihin ni Pastor Hill, sige, bahala ka na. Yan ang gusto mo. Sige, bahala ka na. Kung ganyan ang gusto mo. Bakit? Ang dami kong iniisip eh. Pero tinan nyo po, mga kapatid, ang nangyari is, hindi po kami sinukuan din ni Pastor Hill. Sabi nga, sa dami po na nag-aalok, Yeah. sabi, sa Amerika, sa dami na nag-aalok, na iwan na kami doon. Kung sakit lang ng ulo ang iisipin ni Pastor Hill, baka hindi na ako, wala na ako sa Pilipinas. Yeah. Para Amen. baka iwan na rin ako doon. Baka iwan na kami doon. Pero mga kapatid, isipin nyo po, I'm not bragging anything. Wala po akong pinagmamalaki, sa Diyos lang po lahat. Amen. That's Kaya ko true. po ito sinasabi sapagkat malaki po ang magagawa ng isang tatay na committed mag-raise ng godly children. Yun. Malaki po magagawa. Yeah, amen. Malaki po ang magagawa. Minsan nami-misinterpret ng mga anak. Sa mga anak, kung meron mang nakikinig ng mga anak ngayon, napakamagan naman ng tatay ko. Wala na akong kalayaan. In fact, if you will study carefully para sa anak na nagsasalita ngayon, that's your freedom. Yeah. That's your freedom. Yung makinig ka at sumunod ka sa tinuturo ng tatay mo, that is what we call freedom. Kasi yung freedom na iniisip natin, mga anak, no, yung freedom na iniisip natin, in fact, that it's not freedom. That will make you prison. That will make you a prisoner. Sundin mo yung freedom, di ba, Sir Rudy, Yeah. Sir Noel? Sundin mo yung freedom na gusto ng mga anak. Ikukulong mo ang sarili mo. Yan, yan. Yeah, amen. Ikukulong mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo alam paano kalalaya. Yeah, amen. Di ba? Ikukulong mo yung sarili mo doon sa isang bagay na, ay, gusto ko freedom, wag mo ako pangunahan, tatay. Buhay ko to. Buhay yan. Buhay ko to. Sabi ko nga sa Team Focus kahapon nagdi-discover ka ng mga bagay Yeah, that's right. Nagdi-discover ka. Ngayon, ikaw, anak, kung susundin mo yung sinasabi mong kalayaan mo, darating ka sa punto ng pagkakataon, maikukulong mo yung sarili mo. Yan. Yeah, Pero yeah, pag amen. ikaw ay nakinig sa tatay mo, nakinig ka sa ordained leader ng Diyos sa tahanan, yan ang sinasabi mong freedom. Diba? Kaya nga para Yeah. po sa mga fathers, ulitin ko po, napakaganda na natutunan po natin mula kay Sir Rudy at kay Sir Noel. Amen. No? Ipakilala lang po natin ang Diyos. Tuloy-tuloy. Amen. That's true. Tuloy-tuloy. Amen. That's right. Amen. Yeah. Tuloy-tuloy. Because someday they will consider it. Hindi man ngayon, sabihin natin matigas sila ngayon, but someday they will consider it. Yeah, Believe me, amen. sabi nga ni Sir Noel lahat ay may katapusan. Yeah, sabi nga amen. ni Lolo Pogs. Yeah, amen. that's Lahat true. ay darating sa katapusan. Ngayon, maglayaw ka ngayon, sige, everything will come to an end. And at Yeah. the end, fathers, kaya po sinasabi namin na huwag kayong magsasawa. Anuman ang marating ng kalagayan, anuman ang marating na kalagayan ng mga anak po ninyo ngayon, huwag po kayong magsawa na turuan sila. Bakit po? Because someday at the end, ang mananatili ay yung itinuro po ninyo. Amen. That's true. Amen. Sabi ng bakit ano po ba ang tinuturo ninyo? Salita ng Diyos. Amen. Mahalin ng Diyos. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, Yun. but my word will not pass away. Yes. Amen. sir. Hindi mawawala ang itinuro po sa inyo. Yeah. Ngayon po, mga kapatid, sabi ko nga, napakaganda na ngayon pa lang ma-introduce na natin ang Diyos. Sabi nga ni Sir Lamsel dito, the trainer should be knowledgeable in order for his trainee to follow him. That's true. Yeah, Amen. kaya nga yan yung sabi ni Sir Rudy kanina. Ikaw na tatay, dapat may alam ka na maigi sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi pag knowledgeable ka, sabi nga ni Sir Lamsel, pag knowledgeable ka, pagdating sa isang bagay, wala nang ibang gagawin ang trainee kundi sumunod sa'yo.
Yeah, Napakaganda mga kapatid. No, napansin ko ang That's right, oras. that's right. Maganda ang usapin, mabilis ang oras. Maganda rin yung sinabi Sir Sir Noel, sige po. Maki ni Pastor Rick Belmonte. Sabi Yes. rito, as a leader of the home, we need to show our children how we really love God. Yeah. So that when we teach them to love God, they could easily understand it. Our reverence to God is a manifestation of our sincere love to God. And reverence demands honesty. Kung mamahalin natin ang Diyos, ay rerespetuhin natin ang Diyos at maging honest tayo sa Diyos. Kung masasanay ang ating mga anak na maging honest sa Diyos, ay maging honest din sila sa atin bilang magulang. Kaya kailangan nating lumago sa pag-ibig nila sa Diyos. Kaya yun ang tagubilin ng Diyos sa ating mga magulang na ituros natin sa ating mga anak. Tuwi-tuwi na. Thank you. Amen. Yun Alam mo- naman talaga, Sir Maki. Yes, At sir. napakaganda talaga. Above all, Diyos pa rin Diyos talaga. pa din. At dapat, sabi ni Sir Lamsel, tayo bilang leader, Yeah. knowledgeable tayo Yes. sa Word of Amen. God. That's right. Kasi ano ang ating ititrain sa ating mga subordinate, no? Sa ating mga trainees. Kasi they are all trainees Di ba? Yes, amen. Ating mga anak, mga trainee natin yan. So, of course, ano ang ating ituturo kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos? Kaya Yeah. nga, sabi ni Pastor, dapat bigyan natin ng atensyon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Yeah. At ituro natin sa ating mga anak ng may pagtsatsaga. Yung. May Diligently. pagtsatsaga. Yeah. At meron Consistent. sensiridad. Yes. No, kasi Yes. tayo mismo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, tayo ang siyang makakakita kung ano ang tatahaking kinabukasan Yo. ng ating mga anak kapag sila'y nasa piling pa natin sila. Yes. No? Eh ngayon, kung wala naman tayong naibibigay sa kanila na salita ng Diyos, hindi man tayo nakikitaan na tayo bilang mga leader ng ating tahanan, ay hindi naman tayo na talagang lumalakad Yeah. at nagtitiwala sa salita ng Diyos, ay mahihirapan talaga Yeah. tayo Amen. na magturo sa kanila. Sir Rudy. Yan. Basta lagi natin tatandaan, yung trainer, they never give up. Amen. Yeah, They Amen. never give up. As being a father, ay hindi po natin pwedeng i-give up ang ating mga anak. Yeah. Kaya nga, andoon talaga yung kailangan natin pairalin ang disiplina. Tama. Yeah. Disiplina, napakahalaga para mas matuto ang ating mga anak. Yeah. At sabi nga, yung pagtuturo, wala po yang hangganan. Yun. That is a long-term na obligasyon na dapat gawin. Yeah. kapatid. Lifetime yan. Lifetime A yan. lifetime. Mahabang Oo. usapin po yan. Mahabang paggawa, Oo. pagganap. Paghubog. Paghubog. Kaya lagi po nating tatandaan mga tatay na bawat disiplina o turo na iyong ibinibitaw para sa iyong anak ay sadya talagang para sa ikabubuti niya yan. Amen. Kaya Yeah, wag mong amen. pagsasawaan, wag kang mag-give up. Yeah. Amen, Sir Maki? Yeah, maganda po ito yung pinaalala po sa atin ni Sir Dennis ayon sa sinabi ng ating mahal na pastor. Imparting the word of God to our children is sowing incorruptible seed in their Yun. heart that is continually cultivated and watered with the same word of God. Yeah. At sa pamamagitan daw ng ating mahal na pastor. At Yeah. meron pa kasi sinabi si Sir, last na po, sinabi ni Sir Andy, we can only give bread if we ourselves have the bread. Amen. Yung kung ibig sabihin kung ano po yung ituturo. Yeah. Yun lang naman yung meron maibibigay ka. natin. Kung Yun. anong meron ka, yun lang din naman yung maituturo mo. Tama yun. Ang maganda doon, meron tayo mga fathers, meron tayong salita ng Diyos. Kaya gano'n na lang yung paalala ni Sir Noel, ni Sir Rudy sa atin at ng salita ng Diyos na yung salita ko ang ibigay mo. Yeah, amen. Salita ko ibigay mo. Yes. Yeah. Because everything in this world is corruptible. Yeah. Sir Noel, ang ganda ng point na sinabi mo eh. Kasi mahirap yung future ba? Mhm. Yes. Yung tatahakin nila habang kasama mo. Kasi alam nyo po, mga fathers na nakikinig po ngayon, ito last ano na po natin.
sa mga fathers na nakikinig po ngayon, kapag ngayon kasama mo po ang mga anak mo ninyo, gaya ng sinabi ni Sir Noel, at hindi mo siya naturuan na mahalin ang Diyos para sa kanyang future, someday, kaya dumarating sa punto na may mga anak, Sir Rudy, Sir Noel, na umaasa doon sa nakikita nila. Yun. Okay. Amen. Pera, Pera. trabaho, kasikatan. Ngayon, kung wala kang knowledge about the Word of God na na-instill mo sa mga anak mo, they will trust those things. Yeah. Ang problema, yun ay nawawala. Yun. That's Tama. right. Kaya, their future is very fragile na nasa jeopardy na mawawala din. Totoo yan. Someday na, unsure na yung future nila. Bakit? Umasa na sila sa nawawala. Yeah. Kaya nga, fathers, ibigay natin ang isang bagay na hindi nawawala. Yun. Salita ng Diyos. That's right. Amen. Yan Amen. lang, That's itanim good. po natin. Wala nang ibang sinabi ang Deuteronomy. Yeah, Na amen. itanim mo. Walang sinabi ang Diyos sa children of Israel na turuan mo yan na mahalin ako para plus turuan mo siyang kumita ng pera. No, wala pong ganon. Basahin niyo po Deuteronomy chapter number 6, verse number 6 down to verse number 9 or verse number 10. Yeah. Yan. Tingnan niyo po, basahin niyo po yan. Wala nang sinabi dyan yung Diyos, teach them to love me diligently plus teach them to make money. Wala pong ganon. Wala. Simple lang. Turo mo lang sa anak mo, mahalin ako. Tapos na usapan. Ano lang. mga kapatid, no? Amen. That's right. I hope Amen. na bawat isa po ay na-bless sa ating po pinag-uusapan. Sabi nga natin kaya natin pag-usapan to maghapon. Pero magbabayad tayo. No? At maraming salamat po, no, sa lahat. I hope na ang bawat isa ay na-encourage. Again, Amen. Sir Noel, Sir Rudy, our pastor, at ang inyong pong lingkod ay hindi po nandito para mambaba ng sino mang mga tatay. No, lahat po tayo, sabi nga ni Sir Rudy kanina, is subject to learn. Yeah. Lahat tayo ay subject na matuto mula sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sir Noel, Sir Rudy, last na magpapaalam na po tayo. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa programang ito. At sa susunod na Biyernes ay magkita-kita muli tayo upang lalo pa natin pag-aralan kung paano natin mahubog yung ating pamilya sa pagmamahal sa ating Panginoon. Sir Rudy, sir. Thank you so much sa lahat ng mga tatay, mga nanay, at bawat tao na nanonood ng programang ito. Nawa na ang programang ito ay nagdulot ng kalunasan o gamot para mas lalo pang Amen. ma-enhance ang leadership ng isang pamilya. Lalong-lalo na ang sa tatay. Amen. Thank you so much at lahat ng papuri ay para sa Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan po ng ating mahal na Pastor Hill Lorena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Thank you very much po sa inyong lahat, sa lahat ng sumubaybay na tatay sa ating programa ngayon. At maraming salamat po. And again, sa kasamahan po namin dito, ang ating mga technicals, audio technician, and live streaming operator, Sir Noel, Sir Rudy as the co-host of this program. Inyo pong lingkod, Brother Maki, ay bumabati po muli sa inyo ng isang magandang tanghali. And we will see you on the next episode next Friday of the Baptist Lunch. Amen. On top of all this, brethren, all we can say is to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon ahead. God bless us all. Thank you and bye-bye. Blessed be in Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone.
I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gains the losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope